alam mo, wala akong sa mga magulang kasi, di ba? Minsan, hindi naman tayo, yung sumasama lang yung loob natin kapag nakakita tayo ng mga magulang na pinababayaan yung mga anak. Di ba? Kasi, ano ba na una, magulang o anak? Sino bang nagdesisyon na gustong magkaroon ng anak? Di ba ang magulang? Hindi naman ang anak ang naghanap ng magulang eh. Di ba? Pero hindi lahat ng magulang nagkaroon ng anak gusto nila. Minsan may mga partner, magka-partner, mag-asawa na hindi naman talaga na planong magkaanak. Nakaramdam lang sila ng, alam nyo na, naglabing-labing sila. Ayan, nabuo. Kaya nagkaroon sila ng anak. Kaya yung focus nila, hindi talaga dun sa anak nila, di ba? Wala sila masyadong pakialam kung mapag-aral nila o hindi. Pero may mga magulang na pinaplano nila, yung talagang gusto nila magkaanak. Mayroon namang mga magulang na kahit hindi nakaplanong magkaanak, pero nung nagkaroon sila ng anak, ginampanan nila yung responsibilidad at minahal nila yung mga anak. So, depende po yan sa tao. Pero alam mo, kaming mga anak, kahit ang aming mga ako ang mamagulang ko mabait ha. Nakikita ko lang yan sa iba. Kasi 'di ba? Ngayon, ang mga anak, unang-una, nakasulat siya sa Bible, 'di ba, na mahalin mo ang magulang mo. May kasabihan nga, 'di ba, na kahit anong gawin ng magulang mo sa iyo, magulang mo pa 'yun, pa rin yan, mahalin mo pa rin yan, irespeto mo. And then, ang una-una, ako personally, kaya ako tumutulong sa magulang ko kasi mahal ko siya. Kaya ko siya alagaan pagtanda niya kasi mahal ko siya. 'Di ba? Pero ang tanong, 'di ba, may mga magulang na hindi nila talaga, hindi mo alam kung mahal ka nila or what. 'Di ba? Kasi may mga magulang na gusto ka lang nila kapag may naibigay ka sa kanila. 'Di ba? Pero kapag nakalimot ka, ang sama mo na sa kanila. Pero mayroon ka naman nagawang kabutihan sa kanila. Di ba? May mga ganon. Pero, yung, kahit ano nga, diba? Magulang natin yan eh. Naging magulang din tayo. Pero, sana nauna ang magulang. Mas dapat unahin natin yung ating responsibilidad. Tayo muna bago anak natin. Kasi kaya nga, minsan, ganon yung anak mo dahil nga sa pagkukulang mo. Pero alam mo ba? May mga anak na, di ba, yung magulang, pinaampon nila yung mga anak nila. Pero alam mo, ginawa ng mga anak, hinahanap nila yung magulang nila. Karamihan na, anak ang naghanap. Bihira lang yung magulang hinahanap yung anak niya. Karamihan talaga anak ang naghahanap sa magulang. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano ang anak. Kaya alam nyo, minsan, yung mga kasabihan kasi minsan, parang ang hirap din minsan paniwalaan, di ba? Kasi minsan, parang, siguro, pag yung magulang mo talaga yung mabuting magulang, di ba? Parang ganon. Talagang isasamba mo yung pagrespeto. Pero marami ngayong mga magulang, di ba? Ibinibenta anak nila, yung mga tatay, minulisyon nila yung mga anak nila. Yung mga ganon. Oh, wake up! Nasa totoong buhay tayo. Huwag na nating paniwalaan yung minsan yung... Kasi minsan, yan ang ginagawa ng magulang eh. Ginagamit nila yung term na, kailangan maging mabuti kang anak kasi baka mamalasin ka. Kaya yung anak natatakot, di ba? Pinanakot nyo. Hindi talaga pagmamahal yung gusto nyo. Tinatakot nyo yung magulang, mga anak nyo para bigyan kayo ng sustento. Pero nagbibisyo naman kayo. Ginagamit nyo naman sa bisyo yung binibigyan ng mga anak nyo. Maraming ganyan. Nakilala akong ganyan mo. Binibigyan ng anak ng pera. Ginagastos lang din niya sa bisyo niya. Di ba? Yung ganun. Huwag tayong one-sided. Di ba? Maraming mabubuting anak, maraming pabayang anak, maraming pabayang magulang, marami ding mabuting magulang. Kaya alam mo, kapag may magulang ka na, hindi ka, kumbaga, nung nagkaroon ka ng mabigat na problema, andun yung magulang mo, hindi ka niya binitawan, ang swerte mo.
Kasi yung ibang magulang, pinapalayas yung mga anak. Maliit na bagay lang. Oo, eto ha, minsan kasi, hindi mo sinasabi, pero ginagawa mo. Yung kasabihan na action louder than words, hindi mo nga sila pinapalayas, pero yung kilos mo, yung pinapakita mo, gusto mo na silang umalis. Mas masakit yun. Diba? Yung sana kahit magdildil ka sa iyo ng asin, basta sama-sama kayo. Hindi yung matiis mo yung anak mo kung saan-saan nakikituloy. Alam mo ako magulang ako. Dumating ako sa punto na nagpakumbaba ako sa anak ko. Alam ng anak ko yan. Kasi teenager pa siya noon eh. Bata pa siya, hindi pa hubog yung kanyang pag-iisip, yung kanyang pagkatao. Kasi bata pa. Kailangan kong bumaba para maayos kami. Umiyak ako. Nakiusap ako sa anak ko kasi mahal ko yung anak ko. Hindi mo iisipin yung galit mo kasi mas mahal mo yung anak mo. Hindi mo iisipin yung pride mo. Hindi na pinag-uusapan ito magulang ka o ano. Kasi pagka tiniis mo yung anak mo, binairan mo na magulang ka. Tiisin mo yung anak mo, ikaw yung sumuko. Mapapaniwala ang anak mo. Mabigat ang role ng isang magulang kasi tayo huhubog sa anak natin kapag yung anak natin napaniwala, tayo ang may pagkukulang niyan. Diba? Ayan, nakakaiyak. Kasi talaga. Diba? Kasi kayo mga magulang, alisin niyo yung ugali niyo na ako ang magulang, ako ang tatay, ako ang nanay, ikaw ang magpakumbaba sa akin. Hindi na ganun. Kung ang Diyos nga nagpakumbaba, ikaw tao ka lang. Diba? Ganyan. Ayan, naiyak ako. Lagi akong naiiyak.